O, tubig, andyan ka pala. Andyan kiti. Drink. Mamaya pa kayo kakain. Na, kaya ka ba ikaw kakain? Nagtulog ka na naman. Nagtulog ka na naman. Kahugas ko lang. O, kakain na naman. Amoy-amoy dyan. Sapukin ka niyan. Hello po, magandang araw. Welcome to our channel, Madel Simple Life Vlog. Dahil may nag-request po na ipakilala ko yung aking mga alaga. Ito ay request ni Miss Chick Pink. Ipapakilala ko na po yung aking mga little boss. Natawagin po natin sila. Ewan kung matatawag kasi mga boss nga po. Ahipil lang po ako. Tatawagin po natin. Mga boss! Pakilala daw kayo kukunin natin yung treats. Lalapit mga yan. Wait lang Ay, lumapit Gusto yung tao. May gusto makipagkilala sa inyo Eto. Ayan, nagsisilapit na. Dito. Ito yung iba. Sit yung iba here. Dine. Ayusin natin yung camera ha. Kung kita nyo, magsisilapitan pag Unahin po natin si Cookie. Ito po ay naging pusa ni Habi. Paano po naging pusa ni Habi to? Si Cookie, pinanganak kasi to nung bago mag-COVID. Noong 2019. Marami silang magkakapatid. Dati po pa po kasi hindi ko pa pinapakapon yung nanay nila. Kaya nung nabuntis, din na namin napakapon. So marami po sila. Ang ginawa namin, gusto namin silang paampon. Ngayon, nung kukuha nung aampon at huhulihin ko na iaabot sana, pumiglas, kinagat yung kamay ko. Buti na lang hindi siya napuruhan. Nahawa si Habi, sabi, wag ko na daw ibigay, mukhang ayaw naman, baka mamaya makawala lang, kaya lalayasan siya ng bago niyang magiging for parent. Ang gulo. Ito. Teka lang po, isang bit lang po magulo. Ito na. Toshe! Ayun, ito ni Toshe. Itong si Cookie. Ayun. Sunod na araw, yun yung madaling araw, naririnig ko, parang may kinakausap si Habi. Sabi niya, kung gusto mo mag-stay dito sa bahay, dito magpaalaga sa amin, magpakabait ka. Yun naman ang sabi. Kita ko nag-uusap sila, nakatingin lang naman sa kanya. Tapos nagpakandong na. Ayaw na talaga mag-ampon. Simula nun siya, nung naging pusa niya, siya nagpangalan ng Cookie. Kaya lang dito sa bahay, mabait. Pero sa labas nagkikipagbugbog. Next, pakilala natin. Mga COVID babies. Ito na, sumunod. Hindi pa po napakapon. Ayun, sunod na nanganak. Buntis ulit pala. Sunod na nabuntis. Itong si Yuso, at saka si Toshi. COVID babies po yan. Si Toshi, mabait po talaga to, ganyan na may talent po yan marunong mag-appear, tsaka yung higa-higa. Wow! Napansin lang namin nung kumakain ako, kinakalabit ako, tapos inaangat yung kamay, tapos nung inabot ko yung kamay ko ganyan, naki-appear naman po siya. Ayun, na-discover ko tuwing tinitrain ko siya ng mag-appear, ayun, hanggang sa natuto na mag-appear. Tapos yung higa-higa, bigla siyang hihiga pag binigyan ng pagkain, yung treats ba, gaya nito, treats po nila, kakalabit tapos hihiga, doon niya natuto. Nakusa lang naman po siya natuto. Si Toshi, sa kanilang apat, siya lang po muna yung may kapon. Nakapon to dahil sinabay ko na nung nagkaroon po siya ng UTI. So dalawang beses kong dinala sa vet yan. Sabi ng vet, sabay na nating kapon kasi
possible niya yung pinanggalingan, yung hindi pa siya kapon, kaya nagkaka-UTI, hindi lang sa pagkain na kukuha. So pumayag na po ako, mabait naman po yung vet, nakaka-discount po kasi ako doon pag nagpapabit. Mabait po siya, magandang clinic po yung, napakagandang clinic, talagang safe yung alaga doon. Ayun, bale, sa confine niya na isang araw, kasama na lahat gamot, yung catheter, tsaka yung pagkapon, kulang na lang ng piso para maging 5K. Kaya kapon na, kaya napakataba niya. Kaya lang may patsi-patsi dito. Kaya nakamot niya yan. Ayun ko bakit nagkakaganyan yan. Kaya bawal na po yung laging dry food na kinakain. Ang kainaman sa pusa na ito, madaling painumin ng gamot. Hindi po mapalag. Minsan pa sabi ng dok yung parang yung tableta para yung kristal daw matunaw. Ang bet, ihalo ko daw sa pagkain niya para hindi malata. Hindi po, nung nilagay ko po dun sa kainan niya yung tablet, kinain na niyang diretsyo. Wala nang halo-halong iba. Diba? Ang bait-bait yan. Nasagasaan na rin yan. Nagkipagdebate pa dyan. Nagalit pa ako dyan. May nakaaway pa ako dyan. Sinagasaan. Bait-bait eh. Di naman po sila pagala. Nasa malapit lang sa gate. May mga loko-loko talagang driver. Ayun, dinadali. Nag-scratchan nila. Yung pangalawang palit na yan dahil madalsil. Kaysa yung sa upuan, masisira agad. Susunod naman po, si Yuso. Ayan. Yusho! Ayan. Yan si Yusho. Si Yusho naman, like nang nangalan sa kanya yung pangalan niya. Si Habi lang din nagpangalan. Kasi nga, balak namin din ipaampon yan. Ang ginagawa po kasi namin, pag gusto namin magpaampon, hindi namin binibigyan ng pangalan. Pag once na binigyan ng pangalan, mapapalapit na sa amin yan. Parang ang bigat na sa loob na ipamigay. So nung parang walang nagkakagusto sa kanya, sabi ko lumalaki na, parang na sa atin. Isang araw, nahanap namin. Bukas yung pintuan ng CR. Tingnan namin, mismo siyang naupo sa bowl, doon siya dumudumi. Natuto lang siya doon. Tuwing magsi-CR kasi ako sumasama sila. So siguro nakikita niya na nauupo ako doon. So siya na rin, nung pagdudumi, doon nauupo. Kusa lang po yan natutong umupo sa CR. Doon dudumi. Diba po? Nakakatuwa. Dahil simula ako, may disiplina tong pusa na to. Pusang alam kung saan dudumi. Pangalanan na lang namin. So si Habi nagpangalan ng Yusho. Mga Japanese ang name. Si Cookie, si Toshi, si Yusho. And the last but not the least, ang lagi nyo pong nakikitang kausap ko sa video, tsaka makulit, clingy cat, si Lilo. Lilo! Oh. Yan naman, madalas ang pakarga, parang bata. Gigising sa madaling araw, babangon na rin yan, magpapakarga na parang bata. Pati kay Habi nagpapakarga na. Walang ibang nagpapakargang pusa kundi lang yan. Itong mga to itong pag yung may kailangan na treats at pagkain. Diba? Pisyo. Ito si Lilo. Hindi yan lumalabas ng bahay simula nung nawala siya. Kasi ito na nawala na nasa trabaho kami nakalabas sa gate, hinabol ng aso doon napunta sa bakanteng lote. Mga 6 na araw po bago namin nakita. Talagang hindi ko siya tinigilang kakahanap. Madaling araw at saka hapon, tapos pinuntan namin, nagpost na kami sa barangay page namin, pero wala pa din. Kami mismo nag-iikot-ikot sa paligid namin. So alam namin na pag indoor cat, pag nakalabas, punta lang sa pinaka-safe. Alam niyang pinaka-safe na lugar yung tahimik ba. So may bakanteng warehouse doon sa dulo namin, pero ang taas ng bakod. So pang-6 na araw, di kami sumukong tumingin ng paggaling namin sa trabaho, hinanap na namin siya. Ayun, nandoon siya, nakita nga, buti na lang may nakakabit sa kanya na collar. Kaya guys, maganda rin pag may nakaganito na collar, kasi pala tandaan mo na alaga mo yun.
Na, o di kaya palatandaan din ng ibang tao na makakita na mayroong nag-aalaga. Ang payat-payat niya, nakita ni Habi. Nung tinawag ako, ayun na pala. Ang ginawa ko po, may puno ng duhat na nakatawid dito sa kabilang, dito sa amin. Tapos, yun ang inakyat ko. Tapos, doon sa may bakod para makapunta sa container house. Pain ako sa kanya ng pagkain para makuha, malumapit. Naging mailap na po siya kasi takot na takot. Ayun, na hanap din namin siya, naiuwi sa bahay. Nung pagkabuhat ko sa kanya pag uwi dito sa bahay, parang ang dami niyang sinasabi, meow, nang meow, meow. Hindi mo, parang nagsusumbong ang nangyari sa kanya. Tanda sa kanya mga to. Binubuli yan. Pinapalabas kahit umuulan. Kaya pinaka-the best, sasama na namin siya sa kwarto. Siya lang yung katabi namin matulog. Itong tatlo, tahimik na lang dito sa labas. May kanya-kanyang pwesto. Ganyan. Di sila hihigan basta-basta kung walang sapin yan. Kaya laging may sapin. Lagi naman pinapalitan yan. Tapos itong, nakakalabas po sila. Tapos ito, pag dadaan sa bintana, yung basag na isang bintana yun, binasag ni Cookie dahil diyan dumadaan. Kahit bukas yung pintuan, diyan pa rin dumadaan. Bali, nakadalawang palit na po yung jealousy dyan. Doon namin pinalitan kasi babasagin lang niya. Makulit to. Makulit to eh. Ito, makulit. Nakikipagsapukan sa labas. Ang ingay sa bubong. Kaya kilala na ng kapitbahay. Minsan pa nawala to ng si Cookie. Nawala ng long araw. Hanap kami ng hanap. Pati kapitbahay nagkikihanap. Kilala na po siya. Bakong-poong. Tingnan nyo, may nanghihingi na ng pagkain doon. Kinukulit yung amo. Nanghihingi. Ano, binigyan ka ba? Yun lang po, Miss Chick Pink. Ay, yung mga dogs ko din pala, si Simba at saka si Mama, mga rescue dog. Lalo na si Simba. Ano yan? Na-rescue na sa cat. Ito lang, may na-rescue na rin akong ibang aso. Pinaampong ko lang. Si Simba lang talaga inyo kasi simulat nung nakita ko yan. Napakalambing na aso. Kahit ang laki-laki, nagpapakarga pa din. Pero ang pinakauna-unahang rescue ko si Mamba. Bali, ilang years na, 12 years old na sa amin si Mamba. Baby pa lang, parang survival siya. Ito po sila, tatawagin natin. Mamba! Simba! Si Simba, di ba? Kahit ganyan kalaki, nagpapakarga, oh. Alis hanggang dibdig ko na. Simba, bro. Simba, lambing. Kiss mo, Cookie. Kiss. Mamba! Come. Iyain si Mamba. Mamba! Alis si Mamong. Ay. Kasundo naman ng mga alaga namin, pati yung mga pinapakain ko sa labas, medyo kasundo na kahit nakakapasok sa gitna ng mga pinapakain ko. Hindi naman nila inaaway. Dati inaaway ng mga to. Kasi lang laging sinasabihan, pag lagi mo palang kinakausap, medyo nakakaintindi naman po sila. Ayan po si Mamba, mahiyain. Hindi ako nagkakamali, hindi lang po 12 years na sa amin to. 14 years na. Kasi 15 years na kami. Mamba! Hi, Mamba! Yun po, Miss Chick Pink. Salamat sa pag-request po. Sana lagi kayo manonood. Salamat po sa pagsuporta. Nakilala nyo na po yung aking mga little boss. Soon po yung nasa likod, paayos na po yung pintuan nila kasi ipapaayos ko po yung kwarto ng mga girls kasi mga hindi pa po kapon. Hindi ko naman sila masyadong pinapakawalan, baka mga buntis. Ang hirap po pag madami. Maliit lang po kasi ang bahay namin, yung space. Kaya kailangan talaga nakabukod yung mga girls pag hindi pa kapon. Ito po sila. Yung pintuan niya. Nagtatanong na kami kung kailan nila pwedeng gawin ito. Papasukat na. Hi girls! Si Milky Boy. Kapon na po yan. Kaso lang laging kaaway dito kaya nilalagay namin siya dyan. Kasama
Si Chichi. Oh, malaki na si Chichi. Bago ampon din po yan. Nasa kanal lang yan. Sa kanal ko po inano yung buti na lang po nabuhay. Tsaka si Margwangs. Mga COVID babies. Mami Snow. Kali. Sinasampa. Hi. Mailap po yun si Chichi. Yan po bakit mailip sila ni Kali. Yan o, nahawaan kay Kali. Madilim po. Sa susunod po may araw na ako. Kasi paggabi na po dito. Sa susunod pa pakilala ko sa inyo mabuti. Pag naayos na po ito, napaayos ko na tong kwarto nila. Okay. Bye-bye!